May mga recording na hindi dapat pinapakinggan ng paulit-ulit. Hindi dahil pangit ang tunog, hindi dahil mali ang pagkakabasa, kundi dahil minsan may nahuhuli ang microphone na hindi kayang marinig ng tenga habang nangyayari ito. Noong gabing iyon, school project lang dapat ang gagawin niya. Kailangan niyang mag-record ng malinaw na audio para sa presentation. Walang background music, walang sound effects, walang ibang tao sa kwarto. Isang cellphone lang sa mesa, isang tahimik na bahay, at isang requirement na kailangang ipasa kinabukasan. Pinatay niya ang electric fan. Isinara ang bintana. Siniguradong walang ingay sa paligid. Lahat ng tao sa bahay ay tulog na. Kahit ang kalsada sa labas ay halos walang tunog. Pagkatapos niyang mag-record, pinakinggan niya agad ang audio. Sa unang pakinig, normal ang lahat. Malinaw ang boses niya. Walang kaluskos. Walang ingay mula sa labas. Pero dahil gusto niyang mas luminis pa ang project, nilipat niya ang file sa editing app para tanggalin ang kaunting noise. Doon niya unang napansin ang kakaiba. Sa likod ng sariling boses niya may manipis na static. Halos hindi marinig. Parang hangin na dumaan sa microphone. Parang mahinang tunog na nakatago sa ilalim ng katahimikan. Nung una, inisip niyang normal lang yon. Baka mic noise. Baka interference. Baka may tunog sa labas na hindi niya napansin. Pero habang nililinis niya ang audio, habang pinapalakas niya ang background, unti-unting nag-iba ang tunog. Hindi na ito parang static. May mahihinang bulong sa pagitan ng mga salita niya. Hindi ito lumalabas habang nagsasalita siya. Lagi itong naririnig kapag tumitigil siya. Sa bawat pause, sa bawat hinto, sa bawat patay na segundo ng recording, parang may naghihintay muna siyang tumahimik bago bumulong. Mas inilapit niya ang tenga sa speaker. Mas pinakinggan niya pa. At doon niya napansin na may inuulit ang boses. Isang petsa. Hindi niya yun sinabi sa project. Wala yun sa script. Wala ring dahilan para mapasama yun sa recording. Pero habang paulit-ulit niyang pinapakinggan, doon mas nagiging malinaw ang buwan, araw at taon. Isang petsang ilang araw na lang mula ngayon. Pinilit niyang isipin na baka coincidence lang. Baka pinaglalaruan lang siya ng sariling utak niya. Baka ang static ay tunog lang na nagkataong parang salita. Pero nang buksan niya ang calendar sa cellphone, nagsimulang manginig ang kamay niya dahil ang petsang iyon ang eksaktong petsang paulit-ulit na binabanggit ng bulong. At sa pinakadulo ng audio, matapos ang huling linya ng project, may naiwan pang isang tunog. Isang mabagal na paghinga malapit sa microphone. Masyadong malapit para tawaging aksidente. Kinabukasan, dinala niya sa school ang audio file na parang normal lang ang lahat. Sa labas, ordinaryong araw iyon, maingay ang hallway. May mga estudyanteng nagmamadali, may mga nagpapasa ng requirements, at may mga nagkukwentuhan na parang wala silang iniisip na kakaiba. Pero sa loob ng isip niya, paulit-ulit pa rin ang narinig niya kagabi. Hindi ang sarili niyang boses, hindi ang static, hindi ang project, kundi ang petsa. Paulit-ulit niyang sinubukang kumbinsihin ang sarili na baka mali lang ang pagkakarinig niya. Baka dahil puyat siya, baka dahil matagal niyang pinakinggan ang static kaya ginawan ito ng utak niya ng kahulugan. May mga tunog naman talagang parang salita kapag paulit-ulit na pinapakinggan. Iyon ang gusto niyang paniwalaan. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya makalimutan ang huling bahagi ng recording. Yung mabagal na paghinga. Yung tunog na sobrang lapit sa microphone. Yung pakiramdam na parang may nakayuko sa mismong cellphone habang nagre-record siya. Nung pagdating sa classroom, inilabas niya ang phone at tiningnan ulit ang audio file. Nandoon pa rin ito. Pareho ang file name, pareho ang duration, pareho ang oras kung kailan ito na-record kagabi. Walang kakaiba sa itsura nito. Para lang itong ordinaryong school project audio. At iyon ang mas nakakatakot. Dahil minsan, ang pinakanakakatakot na bagay ay hindi yung halatang masama, hindi yung may dugo, hindi yung may anino sa pader, kundi yung bagay na mukhang normal, pero alam mong may tinatago. Buong araw niyang iniwasang pakinggan ulit ang file, pero bawat tahimik na sandali sa school, bumabalik ang tunog sa isip niya. Kapag tumitigil ang ingay sa classroom, naaalala niya ang mahihinang bulong. Kapag napuputol ang salita ng teacher,
naaalala niya ang mga pause sa recording. Doon niya unti-unting naisip ang isang bagay. Nung nagre-record siya kagabi, nasa harap niya lang ang cellphone. Hindi niya ito iniwan, walang pumasok sa kwarto, walang humawak sa device, walang ibang taong malapit sa kanya. At higit sa lahat, wala siyang narinig na kahit anong bulong habang ginagawa niya ang project. Kaya kung may boses sa audio, hindi yun galing sa taong naroon. Dahil ayon sa lahat ng naaalala niya, mag-isa siya. Pag-uwi niya noong hapon, tahimik ang bahay. Wala pang tao sa sala, mahina ang ilaw na pumapasok mula sa bintana. Sa kwarto niya, nandoon pa rin ang mesa kung saan niya inilapag ang cellphone kagabi. Walang nagbago. Pero habang nakatayo siya sa pintuan, may narinig siyang halos hindi mapansin na tunog. Manipis na static, mahina, putol-putol, parang nanggagaling sa loob ng kwarto kahit walang bukas na device. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa at doon niya nakita ang cellphone niya. Hindi niya binuksan ang recorder. Hindi niya pinindot ang kahit ano. Pero may bagong audio file sa screen. Recorded today. Same time, same room. Hindi niya agad pinindot ang bagong audio file. Nakatitig lang siya sa screen habang dahan-dahang bumibigat ang dibdib niya. Ordinaryo lang ang itsura ng file. Walang kakaibang pangalan. Walang warning. Para lang itong simpleng recording na aksidenteng na save. Pero alam niyang hindi iyon aksidente. Hindi niya ginamit ang recorder buong araw. Hindi niya iniwan ang phone sa kwarto habang naka-record. At higit sa lahat, wala siya sa bahay noong oras na nakalagay sa file. Same time, same room, parang may isang bagay na inulit ang ginawa niya kagabi dan kahit wala naman siya roon. Dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone mula sa mesa. Malamig ito sa palad niya kahit hindi naman malamig ang kwarto. Ilang segundo siyang naghintay, umaasang baka glitch lang ito. Baka mawawala rin kapag ni-refresh niya ang app, pero nanatili ito sa screen. Isang recording na hindi niya ginawa, binindot niya ang play. Sa unang bahagi, wala siyang narinig. Tahimik lang, ganap na tahimik, walang boses, walang kaluskos, walang yapak. Para itong recording ng isang kwartong walang tao. Pero habang tumatagal, may manipis na tunog na unti-unting lumitaw sa background. Static, kapareho ng narinig niya kagabi. Mahina ito nung una, parang signal na galing sa malayong lugar. Pero habang tumatakbo ang audio, may mga tunog na sumusulpot sa ilalim ng katahimikan. May langit-ngit ng kahoy, may bahagyang galaw ng kurtina, may hangin na parang dumadaan sa maliit na siwang ng bintana. At sa gitna ng lahat ng iyon, may isa pang tunog, isang mabagal na paghinga. Hindi ito malakas. Pero kapag narinig na, imposibleng hindi na ito marinig. Nandun ito sa bawat tahimik na pagitan, mabigat at kontrolado. Parang may nakatayo malapit sa mesa kung saan nakapatong ang cellphone. Hindi ito nagsasalita. Hindi ito malinaw na gumagalaw. Humihinga lang ito. Pinahinto niya ang audio bago matapos. Pero ilang segundo matapos niyang pindutin ang stop, may narinig siyang kaluskos sa mismong kwarto. Hindi mula sa speaker, hindi mula sa phone. Mula sa likod niya, parang tela na dumampi sa kahoy. Parang may gumalaw ng napakabagal para hindi mapansin. Hindi siya agad lumingon. Sa itim na screen ng cellphone, nakita niya ang sariling reflection. Mag-isa siya, pero sa madilim na bahagi sa likod niya, may isang sulok na mas maitim kaysa sa iba. At sa mismong sandaling napansin niya iyon, biglang lumiwanag ang screen. Bumukas mag-isa ang recorder app, walang pindot, walang galaw. Tahimik na nagsimulang umandar ang timer, recording. Nakatitig lang siya sa salitang nasa screen. Recording. Umaandar ang timer kahit wala siyang pinindot. Tahimik ang kwarto, pero habang tumataas ang bilang ng segundo, pakiramdam niya may ibang bagay na nakikinig kasama niya. Hindi niya alam kung dapat ba niyang patigilin agad ang recording o hayaan itong matapos. Pero habang hawak niya ang phone, napansin niyang hindi na ordinaryong lamig ang nararamdaman niya sa palad. Parang galing sa loob ng device ang lamig. Parang may bagay sa phone na hindi dapat naroon. Pinindot niya ang stop. Automatic na nasave ang bagong file. Ngayon, 4 na recording na ang nasa listahan. Isa ang ginawa niya para sa project. 3 ang lumitaw ng walang pahintulot. Binuksan niya ang editing app.
Gusto niyang makita kung may laman ba ang pinakahuling recording. Sa waveform, halos diretso ang linya. Mukhang tahimik, mukhang walang nangyari. Pero sa gitna ng file, may maliliit na spike. Napakaliit, halos parang dumilang sa linya. Nilakasan niya ang audio. Tinanggal ang noise, pinabagal ang playback. At doon nagsimulang lumabas ang mga tunog. Una, ang kwarto. Mahinang hangin. Kaunting langit-ngit ng kahoy, parang galaw ng kurtina kahit sarado ang bintana. Pagkatapos, may tunog na parang daliring marahang dumadampi sa mesa. Isa, dalawa, tatlong beses. Mabagal, maingat parang may sumusubok kung maririnig ba siya. Sumunod ang paghinga. Mas malinaw kaysa sa unang recording. Mas mabigat, mas malapit. Sa bawat hinga, parang kumikis-kis ang hangin sa microphone na para bang may bibig na halos nakadikit na sa cellphone. Pero hindi doon natapos. Sa likod ng paghinga, bumalik ang bulong. Hindi na ito kasing labo tulad kagabi. Hindi na ito parang static lang. May ritmo na ito ngayon, paulit-ulit, mababa. Parang maraming boses na pinagsiksik sa iisang tunog. At muli, nandoon ang petsa. Buwan, araw, taon, pareho pa rin. Pero sa bagong file, mas madalas na itong inuulit. Parang hindi nababala ang tunog, parang paalala. Pinagtabi niya ang waveform ng mga recording. Doon niya napansin ang isang imposibleng pattern. Lahat ng bulong ay lumalabas sa eksaktong pagitan ng mga post niya sa unang project audio. Kung saan siya tumigil magsalita, doon pumapasok ang boses. Kung saan dapat katahimikan lang, doon ito humihinga. Parang ginamit ng kung anumang nasa recording ang mga puwang ng sarili niyang boses para makapasok. At sa pinakadulo ng bagong file, may isang matalim na tunog. Parang hinila ang cellphone sa mesa. Pagkatapos biglang katahimikan, huminto ang playback. Pero bago pa siya makahinga ng maayos, may bagong notification na lumabas. Another recording saved. Kahit hawak niya ang phone, kahit nakasara ang recorder, kahit wala siyang pinindot. Hindi na niya pinindot ang bagong file. Sa puntong iyon, hindi na curiosity ang nararamdaman niya. Hindi na rin simpleng takot. Iba na iyon. Mas mabigat, mas personal. Parang may bagay na hindi lang basta nagpaparamdam, kundi dahan-dahang lumalapit sa eksaktong oras na itinakda nito. Tiningnan niya ulit ang petsang paulit-ulit na lumalabas sa recordings. Buwan, araw, taon. Ilang beses niya itong isinulat sa notes ng phone. Ilang beses niya ring binura na parang kapag nawala ang petsa sa screen, mawawala rin ang bigat nito sa isip niya. Pero hindi. Mas lalo lang tong naging totoo. Binuksan niya ang calendar. Tahimik lang siyang nakatitig sa araw na yon. Wala itong espesyal na marka. Walang birthday, walang exam, walang event, ordinaryong araw lang dapat. Pero habang nakatingin siya rito, napansin niyang 3 araw na lang pala ang pagitan mula ngayon. 3 araw, at biglang bumalik sa isip niya ang unang recording. Ang static, ang paghinga, ang petsang paulit-ulit. Ang boses na pumapasok lang sa mga sandaling tumatahimik siya. Sinubukan niyang hanapin kung may mali sa phone. Tiningnan niya ang permissions ng recorder app, binuksan ang recently used apps, chinek ang storage, microphone access, at system logs. Walang kakaiba. Walang app na dapat mag-record. Walang scheduled recording. Walang automatic backup. Walang dahilan para magkaroon ng bagong files. Pero ito nandoon ang mga ito. Isa-isa niyang tiningnan ang details ng recordings. Doon mas lalong lumamig ang pakiramdam niya. Lahat ng files ay may parehong oras ng pagkakagawa. Parehong minuto, parehong segundo. Parang hindi basta random ang paglitaw ng mga ito. Parang may countdown. And sa bawat bagong recording, mas lumalapit ang tunog. Sa una, nasa background lang ang bulong. Sa pangalawa, nasa loob na ng kwarto ang paghinga. Sa pangatlo, parang nasa tabi na ng mesa. Sa pinakahuli, parang mismong phone na ang hinahawakan. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakatakot. Ang petsang inuulit ng boses o ang ideyang bawat recording ay hindi tungkol sa nakaraan. Baka hindi nito nire-record ang nangyari. Baka nire-record nito ang mangyayari. Dahan-dahan niyang inilapag ang phone sa mesa. Sa screen,
Nakalista pa rin ang mga audio file. Tahimik ang mga ito pero parang may bigat ang bawat field name. Parang bawat isa ay piraso ng isang pangyayaring papalapit na. At habang nakatitig siya sa listahan, may napansin siyang bagong file sa pinakababa. Hindi niya ito nakita kanina. Wala itong title, wala itong duration, pero may date. Eksaktong petsa na paulit-ulit na binabanggit ng bulong. At sa ilalim nito, may isang status na hindi dapat nakalagay sa kahit anong saved audio, scheduled. Nakatitig siya sa salitang nasa ilalim ng file, scheduled. Hindi dapat may ganung label ang voice recording. Ang audio file ay dapat ginagawa matapos pindutin ang record. Dapat may simula, dapat may katapusan, dapat nanggagaling sa isang bagay na nangyari na. Pero ang file na ito, parang naghihintay palang mangyari. Eksaktong petsa, eksaktong araw, eksaktong oras. At habang mas matagal niya itong tinitingnan, mas malinaw ang isang bagay. Hindi siya binabala ng mga recording. Hinahanda siya nito. Sinubukan niyang burahin ang file, pinindot niya ang delete, nawala ito sa listahan sa loob ng ilang segundo. Pero bago pa siya makahinga ng maluwag, bumalik ito sa pinakababa ng screen. Walang title, walang duration, scheduled. Tinry niyang i-off ang phone, nagdilim ang screen, tumahimik ang kwarto. Pero sa dilim ng glass, nakita niya ulit ang refleksyon ng sarili niyang mukha. At sa likod niya po nandoon pa rin ang mas madilim na sulok, mas malapit na kaysa kanina. Hindi ito gumagalaw na parang tao, hindi ito lumalakad, hindi ito humahakbang, pero bawat beses na kumukurap siya, parang nababawasan ng layo nito. Parang ang dilim mismo ang gumagapang papunta sa kanya. Biglang nag-vibrate ang phone sa kamay niya, bumukas ang screen. Recording, hindi na siya ang may control. Mabilis niyang ibinagsak ang phone sa kama, pero tuloy pa rin ang timer. Tinakpan niya ito ng unan pero kahit natatakpan, naririnig pa rin niya ang mahinang static. Hindi mula sa speaker, mula sa buong kwarto. Parang ang lahat ng sulok ay naging microphone. Doon nagsimulang lumakas ang bulong. Hindi pa rin malinaw na salita, hindi pa rin boses na kayang sundan. Pero alam niyang iyon pa rin ang petsa. Paulit-ulit, paikot-ikot, parang dinadasal ng isang bagay na matagal nang naghihintay. Lumapit siya sa pinto, pero bago niya mahawakan ang doorknob, biglang tumigil ang lahat. Walang static, walang bulong, walang paghinga, tahimik. Sobrang tahimik, at sa katahimikang yon, narinig niya ang pinakaayaw niyang marinig. Ang sarili niyang boses. Hindi galing sa bibig niya, galing sa ilalim ng unan, mula sa phone na patuloy na nagre-record. Boses niya iyon, pero mali ang tono, mabagal, basag, parang galing sa isang lugar na malayo at kulob, parang recording ng isang taong nagsasalita habang hirap huminga. Hindi niya kailangang intindihin ang sinasabi. Dahil sa screen ng phone, habang nakalitaw ang waveform, may lumabas na caption mula sa app, eksaktong petsa, eksaktong oras, at isang salitang hindi niya kailanman ni-record, tonight. Napatigil siya sa salitang lumabas sa screen. Tonight. Hindi yun dapat posible. Ang petsang paulit-ulit sa recordings ay ilang araw pa mula ngayon. Pero ngayon, nagbago ito. Parang ang anumang nasa likod ng mga audio file ay hindi na naghihintay sa tamang araw. Parang napansin nitong alam na niya. At dahil alam na niya, hindi na nito kailangang maghintay. Dahan-dahan niyang inalis ang unan sa ibabaw ng phone. Umaandar pa rin ang recorder. Sa waveform, tuloy-tuloy ang galaw ng linya kahit wala siyang sinasabi, kahit halos hindi siya humihinga. Pero may tunog na pumapasok sa file, mabagal na paghinga, mahinang kaluskos. At isang tunog na parang kuko na dumadampi sa sahig, papalapit ng papalapit. Sa mismong kwarto, wala siyang makita. Walang tao sa harap niya. Walang nakatayo sa pintuan. Walang mukha sa bintana. Pero sa phone, malinaw na may gumagalaw. Doon niya naintindihan ang pinakamasamang posibilidad. Hindi nire-record ng cellphone ang kwarto. Nire-record nito ang bagay na hindi nakikita ng mata. Biglang nag-save ang file. Huminto ang timer. At sa listahan ng recordings, lumitaw ang bagong audio. May duration na ito.
3 minuto. Eksaktong haba ng unang school project niya. Pero ang title nito ay hindi random numbers, hindi rin default file name. Nakasulat dito ang buong pangalan niya. Hindi niya alam kung paano. Hindi niya alam kung bakit. Pero habang nakatitig siya sa screen, automatic na nag-play ang file. Sa unang bahagi, naroon ang boses niya mula sa project. Malinaw, normal, buhay. Pagkatapos na din, sa bawat post, naroon ang bulong. Sa bawat hinto, naroon ang paghinga. Sa bawat katahimikan, may kung anong papalapit. Hanggang sa bandang dulo ng audio, unti-unting nawala ang sariling boses niya. Parang nilalamon ito ng static. Parang pinapalitan ng ibang tunog. At sa huling ilang segundo, wala nang project. Wala nang narration. Wala nang malinaw na salita. Paghinga na lang. Sobrang lapit. Parang ang microphone ay nasa loob na mismo ng bibig ng isang bagay. Pagkatapos, may narinig siyang tunog sa likod niya. Hindi sa recording. Sa totoong kwarto. Isang mabagal na inhale. Malalim, basa, malapit. Hindi na siya lumingon. Dahil sa screen ng phone, nakikita niya ang reflection. Nakatayo siya sa gitna ng kwarto. At sa likod niya, may aninong nakayuko sa balikat niya, sobrang lapit sa tenga, naghihintay na matapos ang recording. Kinabukasan, walang taong nakahanap sa kanya. Ang nakita lang sa mesa ay ang cellphone. Bukas pa rin ang recorder app. May isang bagong file sa listahan. Walang boses ng tao, walang sigaw, walang paliwanag, 3 minuto ng static, at sa pinakadulo, isang mabagal na paghinga na parang may bagong nakikinig sa kabilang linya.